Alam nyo kasi kayo mga media, no? Habang nagsasalita kasi noon si Pangulong Rodrigo Duterte, nire-report nyo kasi. Nire-report nyo kasi. Pumapangit yung image. Oo, yung mga pamura-mura niya, yung mga banta niya, dapat yun ni-report. Oh, para tingnan nyo, kayo tuloy ngayon ang sinisi doon sa ICC. Oh, kasama natin si National Union of Journalists of the Philippines Chairperson, Ginoong Jonathan D. Santos. Sir Joe, live kayo sa RMND ZXL Manila. Si Radyo Man Lourdes. Ay, good afternoon po, Ma'am Lourdes. Salamat po sa invitasyon sa programa niyo. O, narinig ho natin kahapon yung discussion at yung inilatag na linyada ng kampo ho ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. At nabanggit ho yung sisi sa media nung panahon ni Pangulong Duterte na mukhang naging sensationalized, naglabas ng kanya mga statement, na mga larawan, pinalaki raw yung mga statement ng dating Pangulo at nasisi ho ang media nung panahon na yun dahil po kaya raw po nasa ICC ngayon si Pangulong Duterte. Oo nga parang kasalanan na naman natin, na para bang tayo yung nagsabi ng mga ganong mga bombastic na statement na para bang sa pamahalaan natin nangyari yung patayan, kung titingnan naman natin, ang ginawa lang natin ay iniulat natin, sabi pa nga ni Attorney Kaufman, parang kulang daw sa konteksto. Pero kung babalikan mo actually yung reporting noong panahon na yon, ay parang hitik na sa konteksto. Yung even yung mga statements ni Duterte nung panahon na yon ay halos kumbaga parang tumatumbling na tayo para ipakita na para isama yung naratibo nila na hyperbole lang yon o na biro lang yon, so ewan ko, nakakalungkot na ganun pa rin ang kanilang narrative. I don't know, Sir Jonathan, sa tingin niyo bakit, hindi ko rin maisip pero bakit to naipasok yung media dito po sa discussion at sa banat nitong kampo ni Pangulong Duterte kahapon? Siguro sa isang banda para mapahina yung alegasyon ng prosekusyon at ng mga biktima, para sabihin na ay lang naman kasi yan o na hindi naman ganun kagrabe, Parang ganun din naman yung parang ganun din naman yung tema kahapon ni Attorney Kaufman na parang minamaliit niya yung mga namatay o yung mga pinatay. Sinasabi nga niya, ganun lang talaga, may mga namamatay talaga dahil sa droga, parang gano'n. Nung panahon ho ng dating Pangulo, baka may konti kayong background, no? Ano ho ba ang kalagayan ng pamamahayag noong Duterte time? Ay, siguro naman, naabutan naman natin lahat yun, kung babalikan natin, mahilig kasi nilang sabihin na napaka-critical ng media nung panahon na yon at sensational at o imbe-imbento lang. Pero lalo na sa unang mga taon ng drug war, halos wala naman din tayong mga ulat tungkol sa mga pinatay, karamihan ng mga figures natin, karamihan ng mga report na nilalabas natin ay batay rin sa kung ano nilalabas ng pamahalaan, kumbaga medyo siguro mas malapit na sa 2017 bago nagkaroon ng critical coverage sa drug war at yun ay dahil nagpursige din talaga yung mga kasama natin sa graveyard shift, yung mga colleagues natin ng mga night crawlers para i-dokumento itong patayan na to. Wala ho bang, baka may gagawing move yung mga mamahayag or media organizations para i-inform yung ICC kung ano po ang naging trabaho lang ng media nung panahon na binabanggit ni Attorney Kaufman? Actually, kung titingnan mo nga, ang alegasyon o yung argumento niya kahapon ay napaka-sensational daw ng headlines, mga ganon. Parang dramatic masyado yung mga pictures, Pero tingin naman natin, hindi naman basta-basta mga tao ang mga nasa ICC at tinitingnan naman nila yung kabuuan ng mga reports, tinitingnan naman nila yung kabuuan ng mga balita na lumabas ng panahon na yun, At makikita naman nila yung buong storya naman, hindi naman talaga nangyari na one-sided lang ay nalabas ng media, Hindi naman yung side ng biktima. In fact, mas madalas nga ay side ni Duterte at side ng pamahalaan ang lumalabas kaysa doon sa side ng mga biktima. Alam naman natin na medyo naging tampo rin yan na ilang mga biktima at ilang mga rights organizations, Bukod pa doon, hindi lang naman balita ang pinagbabatayan nitong kaso na ito, Meron din mga testimonya, meron din mga dokumento.
So, I think hindi na natin kailangan sabihan yung ICC. Although, mahalaga para sa atin, para sa media, nasagutin yung mga ganito mga paratang, no? Kahit at least na mga public statement, para lang ituwid yung, ano na yan lumang tugtugin na nila yan at binubuhay lang nila. Sir Jonathan? Hello, Ay, opo, sir. go ahead po. Opo. Naputol ho Opo. kayo, sir? Ay, nag-mute lang po, inubo kasi. Okay Pero lang po. Oo. nakabalik na po. Sabi, Opo, sabi opo. niyo ho, parang lumang tugtugin. Oo, yung mga ganitong kwento, no, na yung tinatawag nilang bias media, na invento lang yung mga balita natin, narinig na natin yan noong 2016, 2017. Actually, kabuuan ng termino ni Duterte, no? At kailangan din talaga natin sagutin palagi na wala naman tayong inimbento. Hindi naman nagkulang sa konteksto yung mga storya natin. Kung babalikan nga natin, ay napaka-favorable pa natin madalas sa pamahalaan ng panahon na yun. Sir, ito ho, meron ho ba kayong experience like may mga reported no sa NUJP na kasi may binanggit kahapon na dahil sa powerful siya gumawa na parang nakabuo na mga clone na mga little or mini Dutertes. I mean sa media ito ba yung na-experience po ninyo o reported? Oo, siguro in the sense na naalala mo naman kung paano siya makitungo sa media noon, ano? At yung may mga naging ilang officials, no, lalo na sa local government level, na ganun din makitungo sa media. Nanduduro, Mura-mura. Mumura. Oo, yung iba, kinasuhan. May ganun. At meron din naman tayong mga kasama na nakaranas, actually marami ito, ng online harassment, whether sa Facebook comments yan o sa direct messages mismo, no? So sa isang banda ganun po, no? Makikita natin na yung ganung rhetoric na ni Duterte ay nagta-translate sa harassment din sa media. Ano pa unyong mensahe sa ating mga kababayan kasi mukhang nababaling ho sa media. Ano yung usapin ngayon dito po sa International Criminal Court? Oo, no, paulit-ulit kasi sinabi din kahapon ni Attorney Kaufman yung mga salita tulad ng konteksto, no? Siguro po maganda tingnan ng mga kababayan natin ang konteksto talaga dito at ang sensational talaga dito ay libo-libo ang pinatay ng mga kababayan natin, ano, na hindi naman nakasuhan, hindi naman nahatulan, sinabi lang ay nanlaban sila. Kung titingnan po natin, ano, parang nahirap naman din paniwalaan, no, na sa libo-libong pinatay na yon sa mga operasyon, ano, ay lahat yon nanlaban, ano. Kaya yun po siguro ang dapat natin pagtuunan ng pansin, yung mga biktima ng patayan na ito at hindi yung mga medyo distracting ng mga comments, no, ni Attorney Kaufman. Sir Jonathan, maraming salamat. Mabuhay po kayo. Mabuhay ang NUJP. Thank you, sir. Maraming salamat po.